Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa ating pong Bible class. Okay, tutuloy po natin yung ating pong series and tulad ng binanggit ko, today will be the last lesson patungkol po dun sa topic natin na Lord's Supper. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Kami po ay muli ninyong tinipon para po mag-aral ng inyong mga salita. Lalo't ang tinuturo nito ay isa sa mga mahalagang bahagi dapat ng pagsamba ng isang iglesia. Yan ay ang pagdiriwang ng banal na hapunan ng aming Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kami po ay humihingi ng hindi lamang katalinuhan upang ito'y maunawaan, kundi determinasyon na ito ay sundin at gawing bahagi ng aming pong kultura sa iglesyang ito, lalo na po sa panahon ng aming pagsamba. Gusto po naming mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo ng banal na hapunan na katulad ng aming mga pinag-aralan, nang sa gayon ang aming pananampalataya ay lalong tumibay. Kami po ay lumago sa aming pagkakilala sa iyo at ang iglesyang ito ay makilala na nagmamahal at sumusunod sa inyong mga salita. Dalayan po namin yung aming pong mga ibang kapatiran. Nawa po ay makahabol sila sa panahon ng aming pag-aaral. Pagkat ito ay isa sa mga mahalagang pinagkasunduan ng iglesia na gawain ng pagtitipon, lalo na pag-araw ng Panginoon. Ingatan niyo po sila. Nawa po ay maluwalhati ka namin sa panahon ng aming pag-aaral ng paksang ito. Kung aming kahilingan, sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Umayo tayong lahat, umawit muna tayo. Okay, today will be the last lesson dito po sa ating series ng Lord's Supper before we transition to a weekly observance from a once-a-month observance of this said event. Ang ating pong paksa, syempre pag pinag-uusapan natin ang topic na ito, hindi mawawala ang mga objections. Kaya po ngayong hapon, pag-uusapan natin yung mga common objections to weekly Lord's Supper, and we will try our best to answer them or to refute them. Okay, papakita natin na may mga sagot sa mga objections na ito. Now, when we say objections, these are the common
arguments, no, na ginagamit ng marami para tutulan o pigilan ang weekly celebration ng Lord's Supper. So magsimula tayo sa isang note. Sa akin pong personal na pag-aaral, biblical data suggests that it is the position of less frequent Lord's Supper that requires defense and not the weekly celebration. Ano pong ibig sabihin natin yan? Sa mga pinag-aralan natin nung nakaraan, bago tayo nagkaroon ng break, ay pinakita natin na ang bagong tipan ay malinaw na nagtuturo ng pattern. No? Nagpapakita sa atin ng pattern ng mga naunang mga iglesia na tinuruan at sinamahan ng mga apostol patungkol sa celebration ng Lord's Supper. And it was clear from those evidences from the New Testament itself na yung early church, bahagi ng kanilang worship service ang banal na hapunan. It was part of their gathering. No? It was part of their celebration of the Lord's Day. So every time that they gather, they are breaking bread and they are observing the Lord's Supper together. Kaya kung pag-uusapan natin ay ano bang posisyon ang dapat na ipagtanggol mula sa salita ng Diyos? Yung bang madalang na pagdiriwang ng banal na hapunan o yung palagiang pagdiriwang ng banal na hapunan? So based sa ating pag-aaral, yung pong nagsasabing dapat ay paminsan-minsan lamang ang pagdiriwang ng banal na hapunan, sila ang merong burden of proof. Ibig sabihin, nasa kanila yung pagdidepensa ng kanilang posisyon mula sa turo ng Biblia. Sapagkat ang mas maraming ebidensya ay nagpapakita sa atin na dapat palagian na ginaganap ang banal na hapunan ng iglesia. So the issue here is this: objection are still objections, whether or not they are valid, and they must be answered appropriately. So objections pa rin yan eh. So kahit na sabihin natin na ridiculous o kaya ay funny yung mga objections na ito, they are still objections, no? At dahil objections yan, kailangan natin sagutin, no? Kailangan natin bigyan ng paliwanag para masatisfy even those people who are objecting to the weekly celebration of the Lord's Supper. So meron po ako ditong pin-repair. Actually, hiniram ko lang din po ito sa mga sources na nabasa natin from the internet and some books about this particular topic. And I was able to gather at least 7 common objections regarding the weekly celebration of the Lord's Supper. Let's start with the first one. Yung una pong objection, ganito ang kanilang sinasabi: weekly communion will turn it onto a mindless routine. So yun daw pong, kung daw palagi nating gagawin ang banal na hapunan, kung kada linggo na lamang ay meron tayong Lord's Supper, magiging isa itong routine na paulit-ulit na wala nang epekto sa buhay ng mga tao. It will become a mindless routine na para na lamang bisyo, na ginagawa ng mga iglesia. Totoo nga ba ito? Now, note, this is probably the most common objection, yet it is also the easiest to answer. Bagamat tutuusin, itong objection na ito, ang pinakamarami na nare-receive ng mga nagtuturo at nagpa-practice ng weekly Lord's Supper, pinakamadali ang sagutin. So I have several bullets here, at least 2. Number 1, if weekly Lord's Supper can turn into a mindless routine, why not the preaching of God's Word, prayer, or singing of hymns? Kung ang argumento, pagka paulit-ulit na ginagawa yan, ay nagiging bisyo o kaya nagiging gawain na wala nang epekto sa buhay ng mga tao, kumbaga nakagawian na lang, nakasanayan na lang, tradisyon na lamang, di ba dapat pwede mo rin niyang itanong patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos? Dahil sa worship service, hindi pwedeng mawala ang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Lagi may pangangaral ng salita ng Diyos. Ako nga naniniwala na pag ang church ay nagtitipon, dapat mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat mayroong
meditation from God's Word. Also prayer or singing of hymns. Laging ginagawa yan pag nagtitipon ng church. Laging ginagawa yan pag Lord's Supper. Bakit hindi kino-question? Bakit hindi nag-o-object ang mga tao na ito sa paulit-ulit na preaching, sa paulit-ulit na prayer, sa paulit-ulit na pag-awit ng mga himno? Diba? So, dapat yung objection na gagawin mo para sa Lord's Supper, dapat objection mo rin para sa lahat ng bahagi ng worship service. Or every time that the church gathers. Ang point natin dito, we do not consider the means of grace losing their importance simply because we do them repetitively. It only shows that we understand their significance and value their contribution to our spiritual maturity. No? So kung paulit-ulit siya, hindi ibig sabihin na wala itong epekto sa atin. Kaya natin siya pinapaulit-ulit kasi kailangan natin. Kaya natin siya pinapaulit-ulit kasi mahalaga sa atin. Kaya natin pinapaulit-ulit kasi merong epekto sa atin itong mga gawain na ito. And simply because they are means of grace. Kung hindi po sila means of grace, wala talagang saysay na paulit-ulit mong gawin. Halimbawa, ang paglalaro ng computer. Kung yan paulit-ulit mong ginagawa, nagsasayang ka lang talaga ng oras. Bakit? Kasi hindi naman means of grace yan, no? Siguro libangan mo, pero kung lagi mo siyang ginagawa, paulit-ulit, doon na nawawalan ng saysay sa buhay ng isang tao. Pero ito po mga pinag-uusapan natin, preaching, prayer, singing of the Word of God, lalo na ang Lord's Supper, means of grace. Ibig sabihin, every time we participate in them, meron epekto sa ating pananampalataya. Merong epekto sa ating maturity. Kung may epekto sa atin ang mga bahagi na ito ng ating pagsamba, kung may epekto sa ating pananampalatayang Lord's Supper, hindi ba dapat gusto mo laging gawin yan? Yun ang sagot natin sa objection na yun. No, na nagiging routine, nagiging mindless activity. Hindi. No? Paano magiging mindless and wasteful activity ang merong epekto sa iyong pananampalataya? Ang merong contribution sa inyong maturity? No? Definitely, dapat nga, ni-desire natin yan. Dapat nga, excited tayo para dyan. Dapat nga, lagi nating ine-expect yan, ina-anticipate. Dapat hindi kumpleto ang ating isang linggo o kulang ang ating isang linggo kung hindi tayo makakapag-participate sa mga means of grace na ito. Second bullet, if we believe that the Lord's Supper provides a spiritual nourishment, should we long for it, or we should long for it regularly, shouldn't we? Ang point dyan, we do not eat food mindlessly, though we do it routinely. Pagka ba kumakain kayo, walang epekto sa inyo yung kinakain ninyo, hindi nyo gusto yung kinakain ninyo. Siguro may mga pagkakataon na minsan hindi natin gusto yung lasa ng ulam, pero hindi ibig sabihin hindi na tayo kakain. No? Alam natin, kailangan natin kumain. Gusto natin kumain. At kaya tayo kumakain because we love eating. Diba? We eat because we love eating. We eat because we become healthy by eating the right food regularly. So, ganun din po sa Lord's Supper. Kung naniniwala po tayo na ito po ay merong contribution sa ating pananampalataya at nagbe-benefit tayo, we should love participating in the Lord's Supper. We should love doing it as regularly as possible. No? Kung pwede nga araw-araw, gawin natin yung Lord's Supper kasi may nagiging epekto sa buhay natin. Mula sa langit, binibigay ng Panginoon ang lahat ng kanyang benepisyo sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Diba? Sabi nga natin, pagka nagpa-participate tayo sa Lord's Supper, we should not be the same person anymore. We should be a different person than before. No? Kasi yung biyaya ng Panginoon ay bumabago sa ating buhay. Yun yung wala sa maraming churches, even Reformed Baptist churches. Masyadong mababaw ang kanilang understanding and appreciation of the necessity of the Lord's Supper. Yung iba, once a month lang nila ginagawa.
But if we understand na ito pong banal na hapunan is a means of grace, just like preaching, just like prayer, just like the singing of the hymns, di ba dapat every Lord's Day meron yan? Yun yung isipin natin mabuti. Di ba? Kasi ang isang church dapat mina-maximize niya ang every opportunity to receive blessing from God. At ang means of grace ay isa sa mga pamamaraan that we receive blessings from God. So, we should do it as regularly as possible. So, that's the first objection. Okay? And I think yung answer na yan should be enough, for us to refute that objection. The second objection is this: weekly observance of the Lord's Supper can elevate it to superstition. Pagka daw paulit-ulit na ginagawa ang banal na hapunan, nagiging superstition siya. Kumbaga, nilalagyan natin siya ng kahulugan na lagpas na dun sa dapat na maging kahulugan niya. No? Kumbaga, nilalapatan natin ito ng mga paniniwala na hindi na ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito yung argument nila. It turns the focus of worship to the visible elements rather than its invisible proclamation. Sabi nila, faith has become sight. No? So, pagka daw laging nagpa-participate sa Lord's Supper, nawawala na yung focus ng mga miyembro dun sa invisible proclamation of God's Word, which is preaching. Kumbaga, pinagsasalungat nila yung kahalagahan ng preaching at saka ng Lord's Supper. Mamaya, papaliwanag ko, hindi sila pwedeng maging contradiction sa isa't isa. Ang totoo niyan, they supplement each other. Sabi nila, yung pananampalataya na dapat ay sa mga hindi nakikita, ay naililipat sa mga nakikita. Kasi yung Lord's Supper, di ba, we have bread and we have the cup with the wine. So, napupunta doon yung attention daw ng mga miyembro ng iglesia at hindi sa kanilang pananampalataya. Kikita mo kung gaano ka narrow-minded ang marami when it comes to the weekly celebration of the Lord's Supper. Sino nagsabi na ang pagpaparticipate natin sa banal na hapunan ay walang pananampalataya? Mawawalan nga ng saysay ang participation natin sa Lord's Supper kung wala tayong pananampalataya. No? Sapagkat tinatanggap natin ang mga biyaya mula sa Panginoon na nandun sa langit dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya at sa pagkilos ng banal na Espiritu. So ganito natin sasagutin itong objection na ito. The Lord's Supper is personally instituted by the Lord Jesus and directly commanded for the church to observe. Yes, it can be abused. Ang example niyan, 1 Corinthians 11, pinag-aralan natin last time. Diba na kaya sumulat si Apostle Paul sa 1 Corinthians 11 because ito pong mga mananampalataya sa kanilang iglesia, inaabuso ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Iba yung naglalasing na. Sobrang dami ng iniinom na alak. Iba yung busog na, while others are left with nothing. Ubusan sila ng alak, ubusan sila ng tinapay o pagkain. So, hindi na siya nagiging celebration ng church, kundi nagiging celebration ng ilan. That's why Paul rebuked the church. Pero ang solution po dito ay hindi po yung dalangan ang pagse-celebrate ng Lord's Supper. Ang solution po dito ay gawin ito ng tama. Gawin ito ng buong puso, gawin ito ng biblikal. Yan ang solusyon. No, hindi po yung gawin na lang nating paminsan-minsan para hindi natin maabuso. Gawin na lang natin ng once a month or even once a year para hindi siya magkaroon ng meaning na lagpas na dun sa tinuturo ng Biblia. I don't think that's the solution eh. Ang solution ay pag-aralan mo kung anong ibig sabihin ng banal na hapunan, pag-aralan mo kung anong benepisyo o epekto nito sa iyong pananampalataya at sa pananampalataya ng iglesia, at pag naunawaan mo na ang banal na hapunan ay walang pinagkaiba sa ibang means of grace na ini-enjoy ng church every Lord's Day, we should do it as frequent as possible. Kasi napapakinabangan natin yan sa ating buhay Kristiyano. So that's the second
objection. And that's the answer for that. So it's not doing it less frequently, but doing it wholeheartedly, biblically, correctly, sincerely. Diba? Yun ang tamang paraan. Pangatlong objection. Frequent celebration of the Lord's Supper is Roman Catholic. Sabi ng isang grupo. Yun daw palaging pagse-celebrate ng banal na hapunan, paggaya sa Roman Catholic Church. Ang argument nila ganito, if we observe the Lord's Supper weekly, we will identify ourselves with the Roman Catholic Church. Tingnan mo kung gaano ka shallow, no? Yung kanilang objection na pagka ginawa mo ng weekly yung Lord's Supper, parang sinasabi mo, Roman Catholic Church din kami. Or we are identifying ourselves with the Roman Catholic Church. I would like to answer this in two ways. Number one, though the Roman Catholics do practice regular Lord's Supper or Eucharist, ang tawag nila dyan, some even daily. Ibang mga Roman Catholic parishes, everyday pa nga yung kanilang misa, kung saan meron silang Eucharistia. So we must understand that it is because they believe that participating in it gives them merit for salvation. So bakit ginagawa ito ng Roman Catholic Church ng paulit-ulit? Bakit ginagawa nila palagi ang Eucharistia o yung banal na hapunan or Lord's Supper? Kasi para sa kanila at sa kanilang turo, pagka ang isang deboto ay sumama sa misa at sumama sa pagdiriwang ng Eucharistia, meron silang tinatanggap na merito. At itong merito na to, pagka dumami ng dumami yan, ay makadaragdag sa kanilang kaligtasan. So tandaan ninyo, yung pong misa ay bahagi ng kanilang 7 sakramento. At ang 7 sakramento ng Roman Catholic Church, they don't even deny it because their official documents state na ito ay bahagi ng kanilang pagtanggap ng merit ng kanilang kaligtasan. Tandaan ninyo, ang Roman Catholic Church ay nagtuturo ng pananampalataya ay hindi sapat. Kailangan pananampalataya dagdagan ng mabuting gawa, dagdagan ng tradisyon, dagdagan ng paniniwala sa turo ng iglesia. Kaya sa kanila, ang pagdiriwang ng Eucharistia ay mahalaga sa kanilang kaligtasan. Secondly, second bullet, we do not observe the Lord's Supper to receive salvation because we already possess salvation by faith in Christ. The weekly Lord's Supper strengthens that faith which we already have. Okay, so hindi po tayo katulad ng mga nasa Roman Catholic Church na naniniwalang pag ginawa natin ito ng paulit-ulit, maliligtas tayo. Ginagawa natin ang banal na hapunan para tumibay ang kaligtasang meron na tayo dahil sa ating kaugnayan sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So yun yung simple answer. We are not like the Roman Catholic Church because we don't believe what they teach about the Lord's Supper and its frequency of celebration. Tayo, we frequently celebrate the Lord's Supper because we believe na ito'y may contribution para ang faith ko tumibay, para ang faith ko lumakas, para mag-mature ako sa aking relationship sa aking Panginoon. Okay? Let's move to the fourth objection. Weekly celebration of the Lord's Supper will add more time to the worship service. Sabi nila, ang argument nila ganito, the Lord's Supper will add to the already lengthy liturgy of the church. Ang haba na nga ng ating worship service, dadagdagan mo pa ng pampahaba. Ito naman mga nag-argument na ito yung mga ayaw na masyado nag-stay sa church. Gusto nila maikli lang ang service, gusto nila maikli lang ang sermon. Bakit? Kasi magmomol pa sila, no? Mamamasyal pa sila, magbi-beach pa sila, magre-resort pa sila. So they want to spend the rest of the day ng Sunday for their families. Yan. Kaya gusto nila maikli lang ang service. So kung dadagdagan mo pa ng Lord's Supper, di hahaba lalo. Paiinip sila. No? Parang mag-iinit ang mga puwet, no? Sa kanilang mga upuan. Gusto nila umuwi na agad.
Gusto nila umalis na agad. So these are the people that do not understand the importance of the church. These are the people that do not appreciate the means of grace. And for me, I question the profession of faith of these kinds of people. Kasi kung talagang mananampalataya ka, naiintindihan mo yung kahalagahan ng Lord's Day, naiintindihan mo yung kahalagahan ng means of grace na ito, that it adds to your faith, that it strengthens your relationship with your Lord, bakit ka mag-aapura? Bakit ka maiinip? Pag binalikan mo yung description ni Luke sa Book of Acts ng early church, ayaw na nga nila maghiwa-hiwalay eh. Halos gusto nila everyday magkakasama na sila. Tingnan mo yung chapter 2, chapter 3 ng Book of Acts. And then when you reach that chapter kung saan si Apostle Paul visited a church and then he spent what? Hanggang midnight nagpipreach si Apostle Paul hanggang nahulog na si Tychicus. Dun sa nakatulog na, tsaka nahulog na dun sa bintana. Dahil sa tagal ng activity nila as a church. Ayaw na nila maghiwa-hiwalay. You know? So yun yung description ng early church. Kaya itong ganitong klase ng argument, it's really ridiculous. You know, in my perception. But still, we will answer it with these 3 lines of thought. Number 1, we believe in the regular principle of worship. The Lord's Supper is explicitly commanded in the New Testament to be a regular part of worship. Pag sinabi nating regulative principle of worship, tapos sa worship service, ang kasama lang doon ay yung malinaw na iniutos sa bagong tipan. O ano yung mga malinaw na iniutos sa bagong tipan? Prayer, singing of the word, preaching, may giving din, no? May public reading of God's word. Yung pa yung kulang sa worship service natin. Wala pa nga tayong public reading of God's word. And then, Lord's Supper. No? Bahagi ng pattern ng New Testament, ang regular participation ng mga members ng church sa Lord's Supper. So, kung naniniwala tayo sa regulative principle of worship, na dapat ang lahat ng bahagi ng worship service ay nasa New Testament, dapat kasama ang Lord's Supper. Dahil pinag-aralan natin last time, it was a part of the church's regular activity during the Lord's Day. Second answer, the Lord's Supper is not an addendum to the worship of the church. Rather, it is a clarification of the gospel regularly being preached. Ito yung sinasabi ko kanina na pinagsasalungat yung invisible proclamation of God's word at saka yung visible proclamation of the gospel. So gusto ko lang bigyan ng paliwanag. Nung sinabing invisible proclamation of God's word, salita lang ang ginagamit sa pangangaral. Diba? We don't use any paraphernalia, wala tayong ginagamit na mga visual aids. Diba? Pagka ang pangangaral ang pinag-usapan, it's simply the proclamation of the Word of God. By words. Diba? Pinapaliwanag yung gospel, pinapaliwanag yung salita ng Diyos, anong kahulugan, papaano ito magkakaroon ng aplikasyon sa buhay natin, anong pakinabang natin dito, and so on and so forth. That's invisible. Wala kang makikita kundi yung nangangaral lamang at yung kanyang pagsasalita. That's preaching. And the Word of God, of course. Now, when we say visible expression or proclamation of the gospel, sa pamamagitan ng Lord's Supper, sa pamamagitan ng tinatawag nating sacraments. No? Dalawa lamang po yung sacraments na iniutos at iniwanan sa atin na turo ng Panginoon. Yung isa ay Lord's Supper, yung isa ay baptism. And both of these sacraments ay mayroong connection sa Word of God. Bakit? Kasi itong mga sacraments ito, yung Lord's Supper at saka yung baptism, they represent kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, lalo na ng Ebanghelyo. For instance, yung Lord's Supper, anong tinuturo ng Lord's Supper at anong pinapakita ng Lord's Supper patungkol sa Ebanghelyo? Pinapakita yung physical element of the bread, which reminds us of the body of Christ. Also the cup, which reminds us yung ginawang sacrifice ng Panginoon ng kanyang sariling dugo.
That's visible. Nakikita mo. Sa baptism, ganun din. 'Di ba? Anong sinasabi sa atin sa Romans chapter 6? Na pagka daw ang isang mananampalataya ay binautismohan, he is being identified to the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. 'Di ba? Pag ang Panginoon ay nilibing at siya muling nabuhay. So that also happens or being represented sa baptism, 'di ba? Pag nilubog, inaahon din natin. So that represents death and resurrection. So visible. Yun yung sinasabi natin, hindi pwedeng magsalungat ang invisible proclamation of the word and the gospel at saka yung visible. They actually complement eh. Diba? The visible expression of the word and the Lord's and the gospel explains or clarifies the invisible. Kaya we need both. Diba? We need both. Totoo na ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita, pero habang tayo nabubuhay sa mundo na ito, ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng mga pamamaraan na nakikita para lalo tayong maingganyo na paniwalaan at pag-aralan ang kanyang salita. Kaya may sacraments na binigay sa ating church. So hindi po basta na lang idinagdag yung Lord's Supper para lang pampahaba ng service. O kaya naman para lang pampabulaklak sa program. No. Paraan yan para tayo ay matuto. Paraan yan para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. And then thirdly, third bullet, in the Lord's Supper, we see the visible representation of the gospel, the body and blood of the Lord sacrificed for our redemption. That's basically what I said earlier. No? Nakikita mo yung tinapay, isang tinapay na pinagpuputol-putol. Ganun ang ginawa sa katawan ng Panginoon. Nagkaluray-luray. Diba? Sabi ko nga, hindi sapat yung mga pelikulang napapanood natin para ma-move tayo emotionally. Though, effective naman yung ibang mga pelikula, no, na naantig yung damdamin natin sa pagpaparusang ginagawa dun sa actor representing Jesus. Pero if you will consider the accounts from the Old Testament and the New Testament, hindi sapat yung mga nasa pelikula para i-describe yung nangyari sa katawan ng Panginoon. So, mas maiintindihan nga natin sa pamamagitan ng tinapay. Na pagka buo, hinati mo at pinagpira-piraso mo pa ng mas maliliit. Ganun ang ginawa sa katawan ng Panginoon. Diba? At yung kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo, which is represented by the cup, yung cup ng wrath ng Diyos, ininom ng Panginoon. At ang iniinom natin ngayon ay cup of blessing, cup of redemption, cup of forgiveness. Nakita mo yung meaning? May meaning. Diba? At yung meaning na yun, ay may kaugnayan doon sa pinangangaral nating ebanghelyo. So di ba kompleto na tayo? Meron tayong pinakikinggan na hindi natin nakikita, pinapaliwanag mula sa salita ng Diyos. And at the same time, it is being complemented and clarified by the visible representation of the gospel. Kaya imposible ng isang church na sumusunod sa pattern ng New Testament hindi mag-grow. Every Lord's Day ka ba naman nare-remind ng sacrifice, redemption, forgiveness, love ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak? I don't think. Hindi ka mag-grow sa ganun. At ang gusto ko sa ating church, ma-appreciate natin yon at gawin natin so that we will grow. Hindi tayo yung masyadong stagnant na church, no? Na hindi nagmamature, hindi nag-grow. Kasi hindi nagma-maximize ng mga binigay sa kanila ng Panginoon. Number 5, na objection, weekly Lord's Supper allows us less time to prepare for it. Ito naman yung mga tao na nagsasabi na ganito yung argument nila. The Lord's Supper deserves careful attention, therefore, we need to prepare for it longer. We need to prepare for it longer. Tama naman, line of thought. Ang Lord's Supper, mahalaga yan. No? Ito ay mayroong benepisyo para sa ating pananampalataya. Kaya dapat ay paghandaan natin ng mabuti. Ang ganda, no?
Pag pinakinggan mo, parang okay nga, no? Tama nga naman na hindi dapat padalos-dalos, hindi dapat pabigla-bigla, no? Hindi dapat madalian ang pagsi-celebrate natin ng Lord's Supper. I totally agree. Hindi naman dapat magpadalos-dalos, hindi naman dapat magpabigla-bigla, hindi naman dapat karakaraka. I would like to answer it in two ways. Number one, the Lord's Supper is a means of grace just like preaching of the word, prayer, and reading of scripture. We are able to prepare for this weekly, so why not for the Lord's Supper? Diba? Every Sunday, we listen to the preaching. We pray. We sing. Diba? We participate sa worship service. Oh, every Sunday yun. Hindi ba tayo nakakapag-prepare para sa Lord's Day? Eh, siguro yung iba, hindi talaga nagpe-prepare kasi walang concern, walang pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya at sa kanilang kaugnayan sa Panginoon. Kaya they do not get much blessing or much benefit from the Lord's Supper. Hindi ako magtataka kung bakit yung Christian na yun madaling mahulog sa kasalanan, ang hina ng pananampalataya, madaling makonfuse ng mga maling doktrina. Alam mo yan, nagko-compromise ng kanyang faith. Eh, hindi ako magtataka because hindi siya naghahandang mabuti para sa kanyang pagpunta sa church. Hindi siya naghahandang mabuti para sa kanyang pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon at sa pagtanggap ng mga biyaya mula sa kanyang Diyos. So kung tayo naghahanda para sa mga bahagi na ito ng ating pagsamba, kaya din natin para sa Lord's Supper gawin. Pangalawa, preparation for worship happens throughout the entire week, not just the day before Lord's Day. 6 days of meditation and prayer should be sufficient to prepare us for the means of grace in the coming Lord's Day. Sino ba nagsabi na ang preparation para sa Lord's Day ay Saturday night? Ang preparation po para sa Lord's Day, 6 days. Doon sa 6 days na yon na binigay sa atin ng Panginoon, we should prepare our hearts, we should anticipate doon sa 7th day na, 'di ba, na Lord's Day. Kumbaga, yung bawat araw na yun ng 6 days, hindi natin lang spend for everything na pang-personal at pang-sarili, kundi yung 6 days na yun should be spent in anticipation and preparation for the Lord's Day. So 6 days ang preparation, hindi po 1 day lang. Hindi po Saturday night lang. Diba? We will also transition, our worship service will be in the morning. O, hindi talaga pwede yung Sunday night. Kasi kung Sunday night ka lang magpe-prepare, sigurado, puyat ka ng worship service. Dapat from Monday to Saturday, nagpe-prepare ka na so that pagdating ng Lord's Day, you are ready. Pagka ikaw ba makikipag-meet ka sa isang importanteng tao ng buhay mo, hindi ka nagpe-prepare? Sobrang ang preparation natin na, di ba, hindi na kailangan Pero ginagawa natin because we consider that person important, we consider that event important, kaya tayo nagpe-prepare. So much ang preparation natin. Dapat ganun din sa Lord's Day, yung ating preparation. Diba? We should prepare for it for 6 days, meditating and praying so that God will prepare us to be blessed as we meet Him on His special day. Pang-anim, weekly observance of the Lord's Supper can be awkward for visitors. Ito naman yung mga concern naman sa mga bisita. Ang argument nila ganito, since the weekly Lord's Supper is not explicitly commanded in the Scripture, we should not make it an unnecessary hindrance for newcomers to church. Ano kayang point nila dito? Ang sinasabi nila, total, hindi naman tahasang inutos sa atin sa Biblia. Kumbaga, nagbigay lang ang pattern ng few churches in the New Testament that doing it weekly. So, wag nating gamitin ito na parang hadlang para pumunta yung mga visitors. Kasi, pag pumunta sila, tapos every Lord's Day meron kayong Lord's Supper, parang ma-out of place sila. Na parang hindi sila makaka-relate.
No? Hindi nila ma-appreciate kasi besides, hindi sila pwedeng mag-participate sa Lord's Supper. Diba? So, why do we need to make it awkward for them? Baka hindi na sila bumalik sa susunod na Sunday. Sasagutin ko to sa pamamagitan ng tatlong lines of thought na ito. Number one, this objection is raised by people who believe we should make the church more like the world to attract people to come. This is simply pagan thinking. Ito yung mga tao na kailangan nating i-accommodate ang mga unbelievers para lagi silang pumunta sa church. Dapat lagi natin silang bibigyan ng importance. Dapat hindi natin sila i-offend. Dapat lagi natin silang ipiplease para bumalik sila ng bumalik sa ating church. Ang gusto nilang gawin, parang ang church ay maging entertainer ng mga bisita. Yung ibibigay mo kung ano yung gusto nila, iiwasan mo yung ayaw nila para bumalik sila sa church. Tawag yan seeker-sensitive church. 'Di ba? Ang mahalaga yung taong pumupunta, hindi mahalaga yung Diyos na sinasamba. Sinong mahalaga sa panahon ng worship? Ang Diyos. Dahil yung araw na yun para sa Kanya. At siya yung nag-utos ng mga dapat nating gawin para sambahin siya. Hindi tayo ang magde-decide kung ano yung dapat nating ilagay sa worship service at yung dapat nating tanggalin sa worship service dahil hindi ma-appreciate ng mga bisita. Hindi ganoon ang mentality ng isang church na sumusunod sa salita ng Diyos. That's pagan mentality. Diba? Please the world. No, to get their attention. Hindi ganoon. Secondly, if we want to attract people to the church, shouldn't we offer them something unique and distinct, just like the gospel of Christ? Kung talagang gusto natin na hikayatin sila na pumunta sa iglesia, ang iaalok natin sa kanila ay yung wala sa mundo. Ang iaalok natin sa kanila ay yung hindi nila matatagpuan sa trabaho nila, hindi nila matatagpuan sa eskwela, hindi nila matatagpuan sa palengke. Ang iaalok natin sa kanila ay ang ebanghelyo na ipinapangaral lamang ng iglesia, which is the unique message of God offering salvation to sinners. Yun ang trabaho ng iglesia. Hindi po trabaho ng iglesia yung pasayahin ng mga bisita. Ibigay ang gusto nila. Hindi. Para sa akin nga, kung tayo nangangaral ng totoo ng ebanghelyo at mau-open sila at hindi na sila babalik, it's only an indication na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi sila napiplease eh. Na-offend sila sa gospel. Because the gospel is really offensive to sinners. Pag pinapangaral natin ang ebanghelyo, pinapangaral natin ang Diyos ay banal at siya'y namumuhi sa kasalanan at mga makasalanan at siya'y maghahatol sa kanila, magpaparusa sa kanila. Hindi po gusto ng mga hindi mananampalataya yun. That's unpleasant to them. Pero yun ang ebanghelyo, yun ang mensahe ng iglesia. If they don't want it, they can always leave. Diba? And besides, naniniwala tayo sa doctrine of election na kung ang Diyos ay pumipili at tumatawag, sila ng mga hindi mananampalataya, pupunta sa iglesia. Sila ng mga hindi mananampalataya, makikinig sa ebanghelyo at maniniwala sa mensahe nito. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kikilos. Hindi tayo. No? We don't need beautiful lighting or extravagant music para lamang i-attract sila, no? All we have to do is preach the truth from the gospel. Unpleasant, offensive sa kanila, wala tayong magagawa doon. Si Apostle Paul nga, sinabi niya, sa mga hindi mananampalataya, ang description, they are hostile to God. Ayaw nila talaga ang Diyos. Pero bakit pumupunta ang mga tao? Bakit sila nananatili at gustong maging miyembro ng iglesia? Kapagkat kumikilos ang Diyos at nililigtas sila. Diba? Pangatlo, the Lord's Supper is not meant to attract people to come to church. Rather, it is designed by God to attract sinners to come to Christ. Diba? Yung Lord's Supper po ay hindi po pamamaraan para yung mga tao ay, alam mo yun, yung magkaroon ng interest. Uy, ano ba yan? Ano ba yung ginagawa na yan sa church nila?
Ano ba yung banal na hapunan na yan? Pupunta nga ako dyan. Gusto ko sumama rin dyan. Hindi ganun. No? Ang purpose ng Lord's Supper, katulad ng sinabi natin, ito ay clarification ng invisible proclamation of the gospel, is to attract them to Christ. Makita nila yung kanilang pangailangan ng tagapagligtas. Makita nila si Jesus. At hangarin nila na maligtas. Sa pamamagitan ng Jesus na ito na nagsakripisyo ng kanyang buhay para maligtas ang mga makasalanan. Okay? Last objection, number 7. Ang sabi ng iba, my children will get bored. Pag ginawa natin ng Lord's Supper every Sunday, yung mga anak ko aantukin. 'Di ba? Yung mga anak ko maiinip. No, yung mga anak ko, lalo yung mga maliliit, naku po, manggugulo yan. Kasi humaba na nga yung service, no? Hindi pa nila maintindihan kung ano yung ginagawa natin. Ang argument nila ganito, my children cannot relate to the Lord's Supper, so why do it weekly? Hindi nila maintindihan yan. Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa nila dyan? Ba't sila kumakain ng tinapay? Ako hindi. Sila umiinom doon. Ako hindi. No? Anong sagot natin? Dalawa ang sagot ko dyan. Number 1, the Lord's Supper is not meant for children to experience but to observe. Preaching is the invisible proclamation of the gospel and the Lord's Supper is the visible counterpart of it. So, yung mga bata, hindi naman talaga sila nandyan to experience the Lord's Supper, but to simply observe. Titingnan nila, ano ba yun? Ano ibig sabihin ng tinapay? Bakit nila kinakain ng sabay-sabay? Bakit nila pinagpira-piraso? Bakit nila iniinom ng sabay-sabay yung laman ng cup na yun? Anong meaning nun? Yun ang purpose para sa children. It's also preaching eh. Preaching din po yung Lord's Supper eh, sa mga bata. That's why hindi ako nag-agree dun sa mga churches na okay lang lumabas yung mga bata pagka Lord's Supper. That's wrong. Let them stay. Kaya mo silang nasa loob. Kaya mo silang makita. Kaya mo silang mag-observe. Ang magiging epekto ng pag-observe nila, they will have questions in their minds. They will ask their parents. Kaya ngayon pangalawa, nasagot ko dyan, it is the duty of Christian parents to educate their children at home regarding the meaning and significance of the Lord's Supper. It is a great way to preach to them the gospel. Pag nagtanong, Daddy, bakit ganun? Ano yung kinakain yung tinapay doon? Bakit kailan kumakain? Ano yung iniinom niya na yun? Ano ibig sabihin niya na yun? Opportunity ngayon ng mga magulang na Kristiyano, ipaliwanag yun. Pag hindi nyo kaya ipaliwanag yun, hindi nyo rin naiintindihan kung bakit kayo nagpa-participate sa Lord's Supper. If you know it, you can explain it. At yun yung opportunity ninyo para ma-share sa kanila yung gospel. Imagine, if every Sunday they will have questions, and every Sunday night you will have an opportunity to explain, ibig sabihin nun, you have a regular opportunity to preach the gospel to your children. Kita mo yung benefit niyan. So, nagkakaroon ng pagkakataon ngayon yung mga magulang na evangelize yung anak nila. So, you're also helping the church do the Great Commission by preaching the gospel to your own children. Mga bata pa naman mausisa. Ano yung mga matatalinong bata? Ba't ako di ako pwedeng uminom? Ba't nilalagpasan ako? No, pagka dumating yung mama na may dala ng tinapay, nilalagpasan ako. Ayaw akong bigyan. Ganon din dun sa cup. Nilalagpasan ako, mukha pa namang masarap. Papaliwanag mo ngayon sa kanila kung bakit sila nilalagpasan. Papaliwanag mo kung anong ibig sabihin, bakit hindi sila pwede mag-participate. Di ba? Effective means of sharing the gospel to your children. Okay? So, ang conclusion natin dito, these objections give us actually stronger reasons to observe the Lord's Supper weekly. Yung lahat ng objections na ito na nagsasabing wag nating i-celebrate yung Lord's Supper weekly, nagbibigay nga sa atin lalo ng mas matibay na mga dahilan para gawin siya weekly. Personally, I don't see any reason, any valid reason why we should not do it weekly. Diba? Kaya sa church natin, it is my solemn conviction
that we should follow the pattern of the New Testament. Kung gusto nating maging church of the New Testament, kung gusto nating maging church talaga na sumusunod sa salita ng Diyos, we should do what it tells us to do. So moving forward, we will be transitioning from a monthly celebration of the Lord's Supper into a weekly celebration of the Lord's Supper. Dun sa objection na hahaba lalo yung ating service, hindi naman eh. Diba? And I intend to shorten yung ating observance proper. Kasi diba, pag once a month yung ating celebration, medyo mahaba yung ating ceremony. So since gagawin natin siya na part ng ating worship service after ng preaching, mas iikli ngayon yun. So it will not be as long as before. So don't worry about time. No? Importante, maintindihan natin anong significance ng Lord's Supper. Lalo na doon sa preaching na napakinggan natin. So yung Lord's Supper connected sa preaching. Diba? Kaya yung Lord's Supper, it should be done after the preaching of God's Word. It's part of worship service. Yung iba kasi ginagawa nila sa prayer meeting nila sa hapon, yung Lord's Supper. I don't think that's the proper way of doing it. Ang Lord's Supper ay bahagi ng worship. Therefore, it should be included in the worship service. Hindi siya dapat ihiwalay. Kasi yung ibang Reformed Baptist, na close ang kanilang observance ng Lord's Supper, ibig sabihin ng close, mga member lang, pagkatapos ng service nila ginagawa, tapos walang ibang kasama, sila-sila lang, then ginagawa nila yung Lord's Supper. I don't think that's the proper way of doing it as well. No? We can be close, yet open. Ibig sabihin, we can do it kahit may mga visitors, may mga regular attenders, pero hindi sila pwedeng mag-participate. They can only observe. Because we believe that the Lord's Supper is a visible proclamation of the gospel. Kahit nandyan sila, okay lang, basta hindi sila part ng celebration. Only covenant members can participate. Kaya part siya ng worship service. Okay? Any questions? Baka may objection po kayo na hindi ko nasama dyan sa 7. Pwede nating sagutin ngayong hapon. Do you have any question? Sa akin, basic reason why we need to do it weekly, kung means of grace ang Lord's Supper, at kung mayroong epekto ito sa ating pananampalataya, dapat lagi nating gawin. Katulad ng preaching, katulad ng prayer, katulad ng singing of the word, proclamation of the word, dapat lagi natin siyang gawin. Kasi may epekto sa atin yun. We are improving in our faith, we are maturing in our relationship with the Lord, so do it regularly. Yan ang pinakasimpleng basis eh. And besides, we have a pattern in the New Testament and even in the early church history na ginagawa nila to regularly for the benefit of the church. Questions? Ask now or forever hold your peace. This is the time to ask questions and to interact. Because after this discussion, we will be moving on to a transition. No, not only in the Lord's Supper, but also in our Lord's Day activities. Okay, nabanggit ko na ito sa isang announcement. So we will be transitioning, no, pakonti-konti towards that direction so that we can really say that we are following the Bible as a church. Sinusunod natin yung salita ng Diyos bilang isang iglesia. And it is really appropriate because we're still new. No? At mainam na sa pagsisimula talaga natin habang tumatanda tayo, ay nasasanay tayong maging masunurin sa turo ng Biblia. Okay? Any question? Clarification? May tanong ka? Mami? Tama na. Dito, sa mga kabataan, sa mga matatanda.
Okay? Wala nang question. So I will assume that we were able to clarify this topic. Pinag-aralan natin siya ng 2 months. No? We had 8 sessions para sa Lord's Supper. I think sufficient na yun for us to discuss this very important means of grace na hindi natin napapakinabangan because we're only doing it once a month. Okay, so kung wala na po kayong tanong, ay maraming salamat. Magpapahinga muna tayo para makapag-prepare tayo at least 25 minutes for our afternoon worship. Okay?